Wala. 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 Ito prangka-prangkan. Hindi naman hindi man masyado kami kilala niya. Kung nandyan yung pangalan niya, I would not voice a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, yung pangalan mo nandyan. If I name one, I name all. Binasa ko eh. So wala naka-eskapo doon. Bakit ako wala. In fairness to the President, wala. Pag last question, madami yung tanong. Para sa babae siguro yun, hindi yung para sa ano. Next question. Kayunin mo siya, Viagra, o marami na klase ngayon. Sir, President Mayor Rudy Duterte. Dalawang question lang po. Hingan ko lang po. Isa-isa muna. Una pong tanong, President Duterte. Nung nakaraang press conference ni Vice President Sara Duterte, tinawag niyang hindi presidente umakto, ngayon ang current president. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reaksyon niyo sa bahay po ng anak niyo? Well, I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Pero ito naman, hindi naman lahat ng presidente kaagad. But itong sitting president ngayon, I know in my heart, not because hindi kami kaibigan. I know that by the way, what is he supposed to do? Nakaupo dyan siya sa Malacanang, bayad siya. Anong gawin niya? Painit siya ng utot niya dyan sa, Siyempre sa trabaho yung tao. Kaya lang siguro, hindi, yung estimation sa ibang podo, medyo kulang. Kasi, ito naman, hindi mayabang eh. Totoo ta, soft-spoken eh. Hindi naman kaya sa akin na, hambog. Story yun. Pero pareha lang kami. Last question po, President Duterte. Ano po ang reaksyon ninyo sa ginagawa po ngayon ng Kamara laban sa pamilya ninyo, ang ginawa nilang Quad Committee at ang patuloy pong pag-ibig po sa budget po ng Office of the Vice President? I really do not know. I have to talk to my daughter. Who are these people that's after her skin? Palagay ko naman, hindi sa politika, kasi wala namang ambisyon yung anak ko magiging presidente. There was never, nandiyan man ang Diyos, there was never a time that we talk about the presidency. Sabi ko nga sa kanya noon, magpasalamat ka na sa Diyos na inabot mo yan. O para sa akin, babae ka, okay na yan sa akin. Sir, last po. May tanong ka last ako. May buntot yung last mo. Gaano kahaba yan? Yung nakaraan po kasi sinabi rin po ni Vice President Inday Sara doon sa kanyang press conference sa OVP, natanongin daw po kayo kung totoo nga daw po na hindi niyo po daw siya totoong gusto patakbuhin presidente. O baka the reverse psychology na lang daw po siya. Tama yan. Ayaw ko talaga. Una-una, naaawa ako. Sabi ko dahil dumaan ako. At huwag sana mainsulto ang Pilipino. Wala kang makuha. Magtrabaho ka, magising ka ng alas 6, baligo ka, kain, punta ka ng mga 8:30 to 9 sa tapos trabaho na. Doon ka kain, tapos you start 1. Palit-palit yung maraming kwarto yan eh. Maraming kwarto yan magkaharap.
Pagkatapos niya yung mga nan, paalisin na yan sila, iba na naman ipaupo doon. Iikot ka, ibang hanggang gabi yan. Ang sweldo mo, wala. Sa totoo lang, pero sa pagod mo na yan, 300 plus thousand. Yan lang ang madala mo. Tapos, yung pag-uwi mo, hindi, bayad ng gobyerno, kunin pa sa sweldo mo. Yan. Bakit ka magtiis nagtrabaho ng ganun? Ako, dumaan ako dyan, sabi ko, ano makuha mo dyan? Hindi ka na mapapanalunin ng sipsteak. Wala. Buti sana kung sabihin niya, sige, every month papanalunin natin yung presidente, para okay na sana. Kita, Meron pa ba? napunta ba kayo ng Davao? Kita ninyo yung bahay ko? Kita ninyo yung sakyan ko? O di pick up rin? O dito, pick up rin? Ano ang nagbago sa buhay ko? Ang nagbago, ang bayan na pinatpatakbo. Pero, yan ang sabi ko kay Inday. After this, maghanap ka na lang ng mabuting negosyo. Di na bali at the start, kikita ka ng maliit. Let it grow and pray to God na suswerting ka. Pero kung dito ka sa gobyerno, pero ano? Next. I only stayed sa gobyerno because I enjoyed my trabaho ko. I was enjoying my work as a prosecutor. In love ako being a prosecutor. Kaya nagtagal ako. Matagal ako nag-resign before really I decided that I have to resign because I have to make more money. Kasi yung mga anak ko ay yung tuition, nagpamahal ng pamahal. Next.